for a fire and build a fire and be careful not to start a fire that you don't want. Of course, of course, of course, of course. Sampuot na direktang nanuot hanggang mapahalik sa paa. Pero masasagip ka nga ba ng nasusulat sa reseta na lukot? Parang to, di para sa inyo. Mga balat ko, di para sa inyo. Tirang may kagat, bumaon na sa balat na pangarap pagkat di para sa inyo. Di lang matalim, di para sa inyo. Di wang malagim, di para sa inyo. Kami ang ilustrado, magmano. Yeah, magmano. Kahit sa pagtutog aga kami hindi sunog. Kami, ilustrado, magmano. Welcome sa isa na namang episode ng Basihan ng Bawat Hurado. Ako ang Batas, aka Ginoong Rodriguez. Kamusta lahat kayo mga pare? Ha! Yeah! Ngayon naisip ko mag-review ng isang pakiramdam kong sobrang nakakatawang battle. So naghanap ako kanina. Tangina, medyo nakakabugnot din kasi talaga yung mga nangyayari dito sa Canada, yung paghigpit nila, restrictions sila sa lahat. So medyo stressful tong mga lumipas na araw para sa akin at sa amin. So naisip ko, tangina, fuck it. Diba? Di ko muna isipin yung mga yan at manonood ako ng isang entertaining na battle sa tingin ko. Pampasaya, pampabawas ng bugnot. So, yeah. Tumitingin nga ako kanina ng mga past itong ewan ko kung ngayong taon nga ba, nung 2024, pero basta tumitingin lang ako, nagba-backtrack ako. Isa to naisip ko na, putangina, oo nga, nalagpasan ko to. At mukhang karapat dapat panoorin at reviewin, puntosan, kung ano pa man. Kumbaga, ma-share ko sa mga nanonood itong moment ng pagnood ng battle, basically. So, yeah. Like and subscribe yo, lalo na kung hindi nyo pa ginagawa, gawin nyo na. Tangina. At yun, laging pasasalamat sa FlipTop sa libreng entertainment at sa bibigay sa akin ng lisensya na gamitin tong videos para ma-review ko rin at magawa kong content para sa mga interesado sa insights ko sa battle. So, yeah. Pricing represent yo. Okay, huwag na natin patagalin. Yon. Laptop on 14, dito pa rin. TIU Makati, Day 1, Pangulang Laban na ng gabi. Isang malaking shoutout sa lahat ng mga kasama natin dito live. Flip-top magigay para sa parating nating laban, oh. Shoutout sa lahat ng supportang tunay, live at online. Siyempre, sa lahat ng mga supportang tunay live, lalo-lalo na. At sa lahat ng suporta mula sa Represent Collabs natin. Shoutout sa Rapolo, shoutout sa RX Panda, shoutout sa Extreme Gaming, sa TM. Shoutout sa Rapolo at sa RX Panda. Yeah, miss ko na kayo mga pare. Alam nyo, nung huli tayo nagkita, yun yung mga out of town shows ng Uprising. Tapos syempre ako alam ko na naalis ako nun eh. Pero kayo hindi nyo pa alam. So alam mo yun, parang wala lang, medyo bittersweet. Masaya yung mga panahon na yun, pero parang medyo alam kong goodbye yun, matagal na hindi magkikita-kita. So yeah. Shoutout sa inyo, JL, Kwangol, Tata, at kay Doc Panda. Yeah, magkikita tayo sa future pare kapag nagbakasyon din kami dyan sa Pinas. Masarap isipin na makapasyal kami dyan sa baluarte nyo pare. So yeah. T-Play, silipin nyo yan. At sa lahat ng tumutulong din, Hypebeat, syempre Black Manila, alam nyo na. At silipin nyo nga pala yung mga bagong disenyo mula sa FlipTop Official Merch. At sa kanan ko, Bulian Cavite represent para sa inyo. Magigay tayo lahat para kay Jonas. Merong taong sinto na doon at
Ang matindi dun na mo kumukontes pa. Pumiyok na pinilit pang ibirit niya. Nawalan siya ng boses na nahimik na. Boss Russell, Team Maharlika, Boss Leo, Boss Neil, Pacquiao Clothing, Boss A.R. Ramos, Bad Guys, Pacquiao Clothing. Asbag Clothing, Richard Kabilangan, at congrats sa konsihal Alex Maliago. Sa kaliwa naman, Dasmariñas Cavite represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para ay K-Ram. Kaya ang ano eh, ang nararamdaman kong paboritong MC at tao ni Arik sa roster ng Flip Top. Napakalambing. Ang saya ng lambingan nila. lang sa'yo sa dinami-dami namin ba't ako palagi ayan, nasa oh. kalanganin na gulo ngayon sabihin mo sa akin kung ano. Mick and Chill, Chillionaire, supportahan nyo yan. Let's go. Shoutouts nga pala sa Meek and Chill. At pinag-usapan na nila, hindi na sila magkoitos. Pumayag naman si Jonas na mauna. Tig 2 minuto dapat. Pakinggan natin unang banat, Ahon 14 Day 1. Jonas. So, ang Ahon 14 2023 ng December. Yeah, tama. Wala lang. Gusto ko lang medyo siguraduhin sa utak ko. Okay? Sabi nila, maingay ka raw ngayon sa tao at sa entablado laging bida. Ikaw din daw ang susunod na sinyo at bagong paborito ni Enigma. Pwes sulitin mo na iho ang binipisyo at kinikita kasi papatayin na ng bagsik ko yung malakas mong karisma. Tinalo mo daw si Badang? Yung ba iayabang mo sa akin? Pwes kung nakaligtas ka sa nangahawak ng kamay, ngayon hindi ka papalarin. Tropa mo lang kasi yung judges, kaya nanalo to kahit walang kwenta. Kay Ram, baka di mo pa alam, si Badang ang bagong meta. Kasi paano ba to nanalo kay Tito Badang? Eh yung mga linya nun, konkreto. Yung hinampas niyang papel sa mukha mo, kumpleto. Hindi uubra to, kahit sa kongreso. Luto yung panalo mo, kitang-kita kahit sa kumento. Masyado ka kasing mapangusga, wala ka ng sino? Mapangusga ng tao, tipikal na Pilipino. Kaya dapat sa mga katulad mo, sipa. Grabe yung flow mo, Tito Badang, ako'y hika. Pero maiba. Bakit sabi nila ikaw daw ang bagong sinyo? Alam mo ba na bilang MC yun ay malaking insulto? Kasi ibig sabihin nun ay wala kang sariling estilo at sa sikat ng iba ikay nagsisilbing anino. Yeah. Ako, nag-iisa lang. Lintik, walang kagaya. Ibang klaseng komedyante yung kulit ng babalandra. Yung Deo, binakla ko. Binaliw ko rin yung Manda. Kaya kahit sinyong malupit ang itapat nyo, di ako kaya. Sinyo! Hindi naman sa pagmamayabang. Pero ito'y isang babala. Alam mo bang kaya kitang talunin ng all 3 rounds? Basta di ka magsasalita. Pero hindi ito pagtatawag dun sa nagpapahingang senyorito. Dahil pag ako nag-call out ng all God, ang lalabas si Basilio. Ewan ko ba rito kay Arik? Mga binibigay sa akin, puro bayaw na lang. Binigyan nga ako ng uprising. Puta, si Tuwing naman. Oo, nung nakaraang ahon, yung kalaban ko may tililing. Main event kami na ang mga nanonood, puro bote ng Nature Spring. Sinong nakasaksi? Di ba mukha kaming gago? Nagtatanghal kami ni Tuwing kahit wala nang interesado. pero ginampan ng
rin yung binigay sa aking trabaho. O di ako nagpapamahal ng tiket, ang pinapamahal ko mga tao. Solid na round para kay Jonas. Kumbaga, puta, opener pa lang mismo na mas seryoso yung approach niya dito. Tingin ko mas effective. Hindi, comedic pa rin naman eh. Pero yung delivery, yung presence niya, mas naging seryoso. Mas naging rap. Hindi ko masasabi na mas effective yung comedy niya na yung mga dati niyang ginagawa. Pero parang, syempre, mas in-expect ko lang na mas kenko yung approach, kumbaga. Pero, solid na material. Siguro dahil pareha silang comedy ni Keram. Tapos si Keram mas may rap ability na pinapakita every battle. Kanya siguro ni-level up ni Jonas yung mga parte na yon. Yung pagdating sa rap, sa rhyming, kumbaga mas ginawa niya seryoso. Pero syempre content, yung mga punches, kumbaga, alam mong comedy pa rin. Kung paano niya ginamit yung bagsik charisma, puntos yun. Tapos yung papalarin, hawak kamay, papalarin yung kay Badang. Tapos mapanghusga Pilipino, simple bar na para sa marami hindi siya punchline, pero ako astig na ginamit niya yun, nilagay niya yun sa battle. Tapos yung anino ni Sinyo, kung paano niya ginamit, tsaka yung call out niya mismo kay Sinyo, simple lang pero effective para sa akin. Tsaka wala, swak sa akin yun. Tapos mananalo ka lang naman pag di ka nagsalita all 3 rounds. Tapos Old God Basilio, tapos Tuwing, kung paano niya ginamit si Tuwing. Hindi na pricing si Tuwing. Di ba? Ewan ko kung alam na marami yun, pero hindi na siya pricing. Alala ko rin si Tuwing ng Battle Elisayed, inapakapakan niya yung CD na ilustrado. Sa totoo, hindi ko natripan yun eh. Gago yan si Tuwing eh. Tapos bote ng Nature Spring na lang yung nanonood, yung kumbaga wala nang interesado, pero hindi niya pinapamahal yung entrance, yung ticket, napapamahal niya yung mga tao. Ang galing lang no flip nung idea, di ba? So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 points sa first round ni Jonas. Spatan natin ang round 1 ni Keram. Grabe ka naman. Sino ditong naniniwala na matatalo ko si Jonas? Meron ba mga pre? Okay, binilang ko lang kung ilan yung madidismaya ko ngayong gabi. Ahon, tagpangan na! Ay, sagpangan na! Putang ina mo, joke agad ah. Wait lang, mag-shoutout muna ako. Gago. Joke, shoutout Black Manila at Nagbasa eh. Pastry Vapors. Flip top. Salamat sa inyo. Nagbasa. Game! Grabe ka talaga sa akin, boss. Gusto mo na talaga ako matodas? Pagkatapos mo kung ibigay kay Nikki, binigay mo naman sa akin si Jonas. Jake Cyrus. Charis! Lalaki yan si Jonas. Kasi di ba nakwento mo sa akin dati na nagka-jowa ka ng bakla? At sa sobrang komportable mo sa kanya, natsupa mo siya nang hindi mo sinasadya. Hindi mo sinasadya? Aning ka ba, Chong? Sabi mo pa, kaya ko lang siya natsupayaw kasi lasing lang siya nun. Mukhang naguguluhan ka sa kasarian mo. Dinadaan mo lang sa kulit at patawa.
Sige nga, Jonas, kung straight ka talaga, tignan mo ko ng diretso sa mata. Kasi hayop yung mata neto. Kasi hayop yung mata neto. Nakakahiya kung susumahin. Tangina. Shit. Kasi hayop yung mata neto. Ben? Shit. Kasi hayop yung mata neto. Hindi pangkaraniwan. Bukod sa nakaka-bad trip kakausap, nakakahilo katitigan. One time nga nakasabay ko to magmotor. Talagang malabo, madisgrasya. Google Map lang yung kasama. Nakatingin na siya sa mapa, nakatingin pa sa kalsada. Kaskasero tong hinayupa. Para bang excited mamatay. Gago ka, babay? Kumpiyansa kasi yung side mirror nasisilip niya ng sabay. Dati may nakahaway tong bulag. Kahit di siya inaano. Pero nung nalaman niyang papalag, sabi niya, matapang ka lang kasi dalawa kayo. Sabi nung bulag, tangina mo, magkikita pa tayo. At nagpanggap kang Isko Moreno. Maling-mali yun, kapatid. Maling-mali yun, kapatid. Galit siya sa mga Aquino kasi di niya nakita yung daang matuwid. Pero sikat na to si Jonas. Kanta neto, sinasoundtrip ng mga lasinggero habang yung pulutan latundan. Yung mga listeners mo walang budget kaya yung MP mo hindi na nasundan. Alam mong masama sa katawan yung serbesa? Kahit kanino naman. Joke! Baka nahihilo ka lang. Tandaan mo na nagka-views ka dahil sa alak, maling bisyo na yan. Lift up, pati Batang Quiapo, doble yung kita kung susumahin. Kahit hindi pa to umamin. Kaya di mo pwedeng iyabang yung kita mo, alam nilang tagilid yung views mo sa akin. At nararamdaman ko, Jonas. At nararamdaman ko na ngayon ka na aamin, Jonas. Mukhang ito na yung tamang oras na 15 years kang nanahimik na anak ka sa labas ni Zero Hour. Ano, puro mata na lang ba? Wala na ba akong ibang maanggel? Oo, lahat bumagsak sa mata at ang tawag doon, Islander. Pero biro, masaya ako sa lahat ng mga naging achievements mo, Yaw. Lately. At sana lang, masecure mo yung pamilya mo ng safety. At sana din, nasusulit mo na lang ang bawat minuto ng buhay mo, Nas. Daily. And that's more than 2 minutes. See you mamaya. Labo. Well, nakuha ni Jonas yung round 1 na yun para sa akin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 yung napuntosan ko linya, tas may stumble siya. So, na-realize ko pwede ko gawing right minus wrong, kumbaga. Minus ko yung stumble. So, imbes na 6, 5 points. Pero, notables, bigay ko na rin sa inyo. Yung ilan yung nadismaya ngayon, ilan yung madidismaya ngayong gabi na paggamit ni K-Ram, na tripan ko yun. Ang gandang opener at wala, kumbaga pang-establish ng comedy niya. Tapos tingnan mo ako ng diretso sa mata. Tapos yung mapa, kalsada, kaya niya parehas tingnan. Tapos side mirror nasisilip na sabay. Tapos matapang ka lang kasi dalawa kayo kung paano niya yung may nakalaban siyang, may nakaaway siyang bulag. Tsaka yung tagilid yung views niyo sa akin. Wala masyado nag-react nun. Kumbaga, ewan ko, kumbaga, masyado bang expected yun? Masyadong basic? O nalagpasan lang yung mga tao? Pero para sa akin, puntos yun. So, yun nga, 5 against 10, nanalo si Jonas sa first round. Spatan natin ang round 2 ni Jonas.
alam nyo, ako sa totoo rin, yung first round ang pinaka mahirap sa battle sa performance kasi nandun yung kaba, nandun yung minsan sobra-sobra yung excitement mo, tapos hindi mo nahirapan ka pa kontrolin yung pace or minsan mawawala ka dahil alam mo yun, halo-halong pakiramdam eh. Posibleng ganun yung nangyari kay K-Ram, kanya medyo may stumble siya. Kasi alam naman din natin kung paano si K-Ram talaga bumatel. So, yun. Pero gusto ko lang i-share sa inyo na may mga times na nangyari din sa akin yun. Nung hindi ko maalala kung kanino. Pero sa simula, medyo shaky. Pero eventually, makukuha mo na yung groove mo. Lalo na sa second round, parang mas komportable ka na, ganun. Pero yung first 8 bars siguro, first 4 bars, critical siya. Yun, sa totoo lang. Nag-joke agad sa umpisa. Yung utak nag-blackout. Ang galing ng ginawa, no? Fake shoutout. Usapang motor, Sige, pagbibigyan ko to. Pero bago ang lahat, akin na lisensya mo. Akin na lisensya mo. Nanginginig na ako. Namumula pa yung mata mo, oh. May hepa ka, no? Inangasan ako ng motor nito. Puta, ang tindi. Umarada sa harap ko, NWA 160. Pero may PCX talaga siya. One time, sinubukan ko manghiram. Puta yung manibela, oh. Puro pakanan. Grabe yung bulok ng PCX mo. Sobrang malala. Alam nyo, yung panggilid niya, hayop nasa gitna. Tapos yung busina raw ni Nikki, sigaw. Aba, nakakahiya naman sa signal light mo. Paa. Alam nyo ba kung gaano to katanga na driver? Dala niya SkyDrive dumaan sa Skyway. Tapos pagdating sa tollgate, puta, nag-angas pa. Bakit daw siya hinaharang o artist siya? Hindi rin uubra sa karera o kahit sa competition. Paano yung motor neto, tang-ina, the extension? Ang gasto sa wire. Pero para di ka na ma-stress dyan sa PCX mong bulok, Long, ipaswap mo na lang yan sa 2 manggang hinog. Naaalala ko tuloy dati. Hindi pa ako marunong magmotor, ikaw ang nagturo sa akin, mambabae. Madali lang daw kapag matik kasi kusang nagpapadali. Dahan-dahan lang daw yung bomba para talagang swabe. Oy! Pero alam nyo bang siga to si K-Ram sa lugar nila? Talagang hindi siya pwedeng daragin. Bumababayan sa hud ng kaaway na ang bitbit ay panalangin. Hindi rin siya pwedeng biruin. Lalo na paglasing siya, yung huling nakaaway nito, natagpo ang masigla. Nag-sparring nga sila ni Poison. Yung laban, ang ganda. Kaso to nagre-reklamo, sinasapak daw siya. Yan ang problema sa'yo. Hindi ka natutong lumaban. Puta, para kang Chinese, magaling ka lang makipagduraan. Alam nyo bang panalo sana kami sa Itbulaga, sa World of the Ring? Kundi lang to aabnoy-abnoy. Ginagamit ng tao. Sabi niya, giraffe.
Giraffe, humaba tuloy. Pero yung mga katarantaduhan niya, sa round 3 ko na itutuloy. Hanggang kusang lumubog yan na para bang bumombet sa kumunoy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sa round 2 ni Jonas. Nagustuhan ko yung dalawa niyang rebat. Fake shoutout tsaka yung motor rebat. Ewan ko kung rebat yung motor o talagang plano niyang opener na round yun. Pero effective siya sa akin. Tapos, ang ganda nung yung aba! Gamit niya, nakakaya naman sa signal light. Yung signal light, parang gano'n eh. Ang ganda pati ng delivery. Tapos, wala, astig yun. Gusto ko yun. Ipapalit mo na yung motor mo sa dalawang manggang hinog. Walang sense. Pero, nakakatawa, effective sa akin. Parang wala lang, walang kwenta yung motor. Dalawang manggang hinog, ang labo lang. Pero, minsan trip ko yung mga ganung malabo. Tsaka yung pag bumababa sa hood, ang dala lang niya panalangin. Tapos, yung nakaaway niya, natagpo ang masigla. Yun, 6 points binigay ko kay Jonas sa round 2. Ispata natin ang round 2 ni Kram. Yung mga iba niyang angle o ano, hindi ko na kasi alam. So, hindi ko na rin napuntusan. Pero, yun siya. Di ba kinuha kang guest sa Padis? Tuwing A15 at A30? Siguro iniisip ng may-ari na dadami kanyang benta. Pero mukhang hindi mo natulungan. Kasi nalugi pa nga repa. Kasi naabutan ko to one time, nagpapahype siya ng lamesa. Talagang di nawawala ng gig. Yung kita niya, stable. Puta, wala na nga kayong customer, nagre-request ka pa ng ka-table. Pero seryoso, masaya na lang ako sa mga achievements mo, yaw. Sana hindi ka niyan mabago. Yung hilig naging trabaho. Panalo! Ano pakiramdam na sanay ka na mag-perform sa harap ng maraming upuan? Tamang bounce yung mga bouncer. Talagang ikaw pinakikinggan. Tuwang-tuwa sa'yo yung DJ habang naguhugas ng pinggan. Pero ngayon, di na to kinuha. Kasi pag nasusobrahan sa alak, nagmamaoy ka na din. Pinapahinto ka na ng stop, tuloy-tuloy ka pa rin. Tanginan to, pinapahinto ka na ng stop, tuloy-tuloy ka pa rin. Talagang ayaw magpaawat. Nagpapadami ka ng hater. Ang ina mo na bad trip na lang sa'yo, kakaanta yung mga waiter. Tapos ipagyayabang mo, tapos niyayabang mo pa yung kanta mo. Tang ina mo, sino ka? Minsan ka na nga lang maglabas ng ipinas, pustiso pa. At speaking of pustiso, nung battle mo kay C9, pinakita mo na naging pabaya ka sa laban. Nangyari ang di inaasahan. Nasa flip-top ka na, Jonas, pero yung performance mo, laglagan. At alam kong may tampo ka kay Boss P. Yun ang hindi mo maamin. Kasi nung tinanong ka niya kung anong meaning ng PSP, sinagot ka ng pustiso sa pangil. Huli na kalaban ko doon si Darwin. Yung taong walang decency. Ako nag-aambag ng bagong meta, kita naman sa battles ko recently. No need na mag-ML reference. Pinakitaan kong killing spree. Isa ako sa mga nag-upgrade ng Game Boy, pinaglaruan ko yung badang sa PSP. Pero tumungo naman tayo sa bayag ni Enigma na mamula-mula. Pilit niyang inaabot yung balls. Sabi ni boss, young blood, don't reach. Singputi daw ni Jokic. Tuwang-tuwa siya nung nakita parang itlog daw ng pugo. Tanginan to, isang buong araw siyang di nakatulog. Kaya si Gago nabalisa.
Sinlaki daw ng pugo yung kanan, sinlaki naman ng ostrich yung kaliwa. Gusto mong gawing almusal yung betlog niya? Engot siya? Eh kaya mo lang naman nakita yung itlog niya kasi yung brief ni boss, bacon na. Kaya kung usapan jokes lang, walang panama to si Jonas. Nagsasayang ka lang ng oras. Panigurado na tong todas. Dahil nung silip, iniwan mo, di mo na gamit. Di mo na hanap, gamit kompas. Mali. Tangina, ano. Medyo hindi kasing solid ng huli kong naaalala kay Keram yung performance niya ngayon. Ano ba, dahil busy siyang bumatel din sa PSP ng mga panahon na yan. Hindi ko sure eh. Pero 3 points, bigyan ko si Keram. Hindi rin sobrang flawless yung performance. Kagaya niyan, yung Ender. May konti pang slip. Sayang eh, no? Tapos marami siyang jokes na hindi nagland. Hindi rin kinagat ng mga tao. Pero bigyan ko yung nagpapahype ng lamesa. Tsaka yung DJ na naghuhugas ng pinggan. Tapos postiso sa pangil. 3 points para sa second round ni Keram. Entertaining battle pero kung pagiging objective sa pagbibigay ko ng points, 3 points lang yun. Entertained ako, pero yun, hindi ko pwedeng puntosan ng marami. Kumbaga. So, tingnan natin, third round ni Jonas. Round 3 game? Kung basketball lang ang yabangan, sa akin hindi uubra to. Kita mo si Righteous One? Di pa naka-recover sa crossover ko. Hindi rin tululusot. Pag ako nag-screen sa'yo, kasi ako'y grabe magbantay, Klong, na para bang asawa mo. Pero marunong talaga to mag-basketball. Napanood ko sa vlog ni Looney. At minsan ay naging teammate niya na rin si Idol Flo G. Kaya pinanood ko siya ng live sa laro niya kila Boss P. Puta, nakita ko yung galawan, no? Mala Stephen Chow. Stephen Chow? Ang lupit mo, brother. Puta, bumibehind the back pa o mag-aabot lang ng water. Niyayabang panigago na MVP raw siya. Talaga naman pumboler. Puta, malaman-laman ko kaya pala MVP, monoblock player. Bangko! Pero magaling talaga to sa shooting. Talagang hindi sumasablay. Sobrang lupit, kaya niyang mag-fake kahit walang sumasabay. Sobrang lupit, kaya niyang mag-fake kahit walang sumasabay. Sobrang lupit, kaya niya mag-fake kahit walang Oh, kala nyo, nag-joke? Fake nga, hindi pa ba kayo nakatunog? Oo, nag-fake joke to. Tulad nung ginawa niya kay Nikki, di ba napanood nyo? Sa round 2, tang-inan to, nag-fake joke ng totoo. Sabi nyo, paghugot ko, burat. Ganon ka makipag-espadahan? Paghugot mo, burat. Ganon ka makipag-espadahan? Tas nawala na si tanga. Burat ba naman nasa bibig mo, magchuchok ka talaga? Oh! Kaya pala nagpahaba ka ng buhok. Alam ko na ngayon, kabilang ka sa mga maton na kilabot ng salon. Kaya pala may kanta ka na untitled, alam mo na yon. Pag niyaya ka niya ng kulab, yung burat mo microphone. Kaya pala nagparitoke na. Grabe siya sa luho. Kalalaking tao, puta, nagpatangos ng uso. Kaso lalong nasira, imbis na gumanda. Paano yung gumawang doktor sa kanya, puta, konduktor pala. Pero maiba. Tama na patawa. Seryoso na usapan. May gusto lang akong sabihin sa'yo at dapat mong malaman. Alam mo bang sobrang saya ko sa mga magaganda mong nararanasan
Deserve mo yan kasi mahusay kang tao at mabuti kang kaibigan. Saksi ako sa mga pagpupursige mo. Mula makapasok ka ng flip-top hanggang ngayong makaharap mo ako. Dati hindi pinapansin. Ngayon ay kilalang kilala. Sikat na at baka bukas makalawa may anak ka sa iba. Last na. May gusto lang akong sabihin. Last battle ko na to. Alam ko, hindi nyo ako mamimiss. Kasi hindi naman ako malupit. Wala rin akong barang malakas na humahagupit. Boss Arik, salamat sa buong flip-top. Sana kahit wala na ako rito, yung pagsuporta nun, nandiyan pa rin mga kapatid. Paalam! Next year na lang ulit. Yan ang mahinang round ni Jonas para sa akin, pero solid yung fake choke niya doon. Ganda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 points. Yung si Righteous One hindi naka-recover sa crossover niya. Pinuntosan ko yun. Tsaka parang matindi magbantay parang asawa mo. Tsaka yun nga, yung magchuchoke ka talaga kung paano yung ginamit, ang galing. Tapos konduktor pala. Yung doktor na konduktor pala. Tapos bukas makalawa may anak ka na sa iba. Tapos yun nga, yung ender niya, paalam, kunwaring retirement, di ba? Next year na lang ulit. Yun. So 6 points sa third round ni Jonas. Pero yung first two rounds nakuha niya. Tingnan natin sa round 3 kung anong gagawin ni Kairam. Yo! Round 3 game! Round 3 na! Pag-usapan naman natin yung grupo nyo na anak ng madre. Puta, wala akong masabi. Maniniwala na sana ako kasi yung isang member nyo mukhang anak ng kapre. Sabi niya kay Range, sana yung mama mong bulag, mabingi! Grabe ka naman. Di ba yung kuya mo na stroke kamakailan lang? Kuya, magpagaling ka sa stroke mo, ha? Steady ka lang dyan. Alagaan mo na lang yung kuya mo. Malayo ating gapnas. Di ba kuya mo si OG Freeze? Yung champion ng stop dance. Kaya pala di mo na ako pinapapunta sa inyo. Nagtatampo ka na sa akin. Mula nung nakita ko yung kuya mo, nagpapaplak kumakain. Sumali pa. Sabi niya kay Auntie G, di mo alam yung kinaladkad? Ibig sabihin, dinala. Tanga ka? Kung si Heb Abi kinaladkad lang yung QC, kuya mo, paan niya? Ida. Sumasali pa yon ng rap contest. Nagdodoble kara, feeling cute. Yung kanan niya nagrarap, tapos yung kaliwa interlude. Ang ina. Talagang pupuruhan ko yung kuya mong West Side. Ang patayin siya, no need bro. Pupunta ako sa harap ng kuya mo, tas iyayabang ko yung movement ko. Pero tama na tayo sa kuya mo. May tanong ako sa iyo, Yaw. Payag ka, ikaw pinakamalakas sumuntok, pero yung kamay mo sitaw. Ayaw mo yan. Ayaw ha. O ito, payag ka. May kapangyarihan kang kuryente. Nagpapangisay ka ng mga tao. Ang kaso nga lang, monthly, may bill ka sa Meralco.
Nag-promote pa ng takoyaki. Nung laban niya kay Castillo. Puta, masyado kang pabibo. Hoy, J-Flag, wag ka rito. Paano may makakakuha nung challenge? Yung takoyaki nyo, agresibo. Nung huling laban niya, pinagmalaking tagabulihan. Sinigaw pa ng todo niyan. Proud ka palang tagabulihan eh. Bakit ka nasa Tondogang? Tanginan to, bakit ka nasa Tondogang? Ang ina mo, gano'n mag-fake joke! Ulit! Tanginang to, di ba kung mapapanood niyo yung laban ni Tanggol at Kidlat sa Batang Quiapo, makikita niyo dun si Jonas, umaawat siya sa malayo. Tangina mo, taga-awat ka sa eksena, tapos sa Cebu di ka maawat. Nagtatalo pa kayo ni Master Pete, pareho lang kayong ginugulpi ni Baby Giant. Tangina ka! Lit-lit, no? Sisipa-sipa ka. At last! Yaw! Masaya na lang talaga ako na nakaharap ka. Karangalan sa akin to. Sinamahan mo ako mag-tryouts hanggang sa makapasok. Para sa akin, kakaiba yun talaga. Wala akong marem doon, gago! Nakalimutan ko yung ender. Pero iibahin ko na lang. Kasi alam mo, nung nasa isip ko pa rin, si Badang. Sayang, parang kulang sa preparation talaga si Keram nga dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 points. Hindi ko ima-minus yung stumble niya dahil kahit papaano naman na ituloy niya, na rhyme pa rin niya, 'di ba? Freestyle. Ganon. Okay na rin 'yun. Pantawid kumbaga. So, 7 points nakuha niya third round. So, first 2 rounds Jonas, third round Keram. Nagustuhan ko yung anak ng Capre. Tsaka yung stop dance champion, putang ina. Hindi ko alam kung totoo na stroke yung ulo ni Jonas. Sana hindi totoong nangyari yun. Kumbaga ginawan lang ni Keram ng ganyang angle material para lang dahil siguro wala siya maisip or kung ano, di ba? At kung totoo man, palakas ka pare. Yun na lang yun. Puntusan ko na rin yung ilang ginamit ni Keram doon na punchline, yung pop lock habang kumakain, yung paa niya kinakaladkad, tsaka yung kaliwa interlude, tsaka iyayabang ko movement ko. Yun. So, nakakatawa. Effective sa battle, pagpalagay na. Pero, di ba, parang kung magkaibigan kayo, parang tangin na naman, pare. Wag mo namang, di ba, wag mo nang isama yung utol niyang na-stroke kung totoo yun. Tapos, yung nakakakuryente ka pero may bill ka sa Meralco, yun, pinuntusan ko. So, 7 points yung kay Keram doon. 2-1 ang naging scoring ko. Tingnan natin ang sasabihin ng judges. Entertaining battle, saludo sa dalawa. Sana sunod na mapanood ko si Keram, mas malinis yung performance dahil alam kong solid din siya bumatel, entertaining, magaling din siya mag-rap, maganda punchlines niya. Kumbaga medyo well-rounded at balance rin talaga siya sa pagkakaalala ko. So, tingnan natin. Tabaon 14, Jonas vs. Keram. Mag-iayos pang beses kung nagustuhan niyo yung laban na yun. May kita nyo rin sa round si Keram na ang haba. Mas mahaba kumpara sa round si Jonas na I'm sure 2-minute rounds yan. So, dapat minus points pa kay Keram yun. Pero yan na natin. Enjoy lang natin yung battle. Nag-fake retire pa. Ang boto ng Urado, 5-0. Magigay para kay Jonas. Yun, gusto ko lang magpasalamat o Engineer H.S. Maharlika Pe, Konsehal James Matthew Cervantes, Crown Manila, Branded, Hypebeat, Black Manila, Jerseyland, The Serna Family, at sa lahat ng mga taga-looban na naandito sumusuporta. Yeah!
Yon, shoutout sa aking mahal na asawa. Siyempre, sa aking bunso, Baby Kylene. At sa aking angel, Kuya Zenki Potpot. Love you! Yun, Jonas all the way. Ang kulit lang, no? Si Jonas may fake choke na, may fake retirement pa, man. So, tangin. Pero yun, kumbaga, syempre, obviously, mga delivery slips ni K-Ram, pero masterclass. Kumbaga, kung may rap clinic ang pagbabars, wordplay, pag-rap clinic ng comedy, yun. Ang daming elements na hindi ko na i-breakdown. Pero yun, kompleto Ricardo's, man. Super effective. Jonas. Jonas versus K-Ram, nakakatawang battle. Binoto ko all 3 rounds Jonas. Mas nakakatawa, mas kwela, pangbaragan. Si K-Ram, sayang madumi yung performance. Bawit. Parehas naman, natipan ko bang parehas yung comedy nila. Pero mas mas creative at mas witty. At syempre, mas consistent yung ginawa ni Jonas. So yun, siguro round 1 and 2, Jonas. Tapos round 3, tie. So Jonas. Binoto ko si Jonas. Pinaka-close lang na round para sa akin is yung 3. Pero ang story ng battle na to, slip-ups lang talaga. Medyo match lang sila sa writing and performance. Slip-ups lang, Jonas. Yeah. So, yun ang naging aking tingin. So, kayo, anong tingin nyo? Basta, lagay lang kayo ng mga dapat kong reviewin pa. Nabasa ko to sa isa sa mga comments ata eh. Yun din. Kanya nung nakita ko parang, puta, oo nga. Sige, ganun. Pero, bigyan nyo ako ng mga battles na parehas malinis yung performance at mas sulit i-judge. Lista nyo sa comment section para maipila ko. Ganon. So, plano ko pa rin na panoorin lahat ng yung sa 2x2 tournament ng 2024. Gusto ko makita kung paano mag-rap yung syempre mas bagong generation ng flip-top MCs yan. At wala, yun. Maging mas updated ako kasi syempre karamihan naman ng mga to, kilala ko na to sila Jonas, sila K-Ram, yung mga madalas na napaparod ko. Pero yung mga yun, mga bago eh. Tsaka, yun. Gusto ko makita kung paano nag-evolve sa mas bagong MCs yung battle rap. So, yun. Lista nyo lang sa comments kung ano pa man. At, salamat sa oras. Lagi ko sinasabi yun, pag umabot kayo dito, ibig sabihin pinanood nyo ng buo. Salamat sa oras nyo. Sana nalibang ko rin kayo habang pinapanood at pinapakinggan nyo to sa biyahe man o habang nagpapahinga galing trabaho. Kung ano pa man, pagmamahal para sa lahat, Ginoong Rodriguez, 44th coming. Alam nyo na, Limahid ni Goryong Talas, tapos siya, ni Sayad at Currencies of Silence si Moki McFly. Ilustrado represent, ilustrado hanggang kamatayan nyo. Under Uprising Records. Tapos balita ko may mga paparating ngayong taon na album kay Dicta, kay Chemical Ali, kay Plasma, ganon. So salamat sa lahat na sumusuporta sa Uprising. Alam mo yun, kumbaga parang, syempre, yung ginagawa namin pare-parehas under sa label na yun, individually man, grupo, or whatever, kumbaga, puso rin talaga namin yun yung trip namin gawin. So, salamat sa lahat ng nakaka-trip din, sumasabay, tumatangkilik nung trip namin. At, yun. Kita-kits ulit. Batasismo, like and subscribe. Uprising page, like and subscribe. Flip Top na channel sa YouTube, like and subscribe. Alam nyo na, suportahan nyo lahat ng merch na lalo na yung mga nagko-collab sa Flip Top, RX Panda, Rapolo. Basta lahat yan. Tapos suportahan nyo rin yung YouTube channel ng mga MCs ng Flip Top. Malaking tulong yan sa amin. At yun, kumbaga, alam nyo na yun, pare. Alam nyo na yun. Sige, kita-kits ulit, Peace! Paano ba? Yan. Peace,